Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Raffles, shoutout kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang kanyang mga nasasakupan ay medyo matalino din, at pagkatapos ng lahat, sinundan nila si Lu Tianyao sa mahabang panahon, at ang kanilang pang-araw-araw na gawain ay malapit na nauugnay sa dagat ng dugo. Kaya naman, nang makita niya ang ekspresyon ng kanyang kapitan, mabilis niyang naisip ang isa sa mga alamat. Ang dugo ng isang grupo ng mga kababaihan ay yin at sapat na dalisay, ngunit kapag sila ay pinagsama-sama, ito ay isang tumpok lamang ng dugo, marahil, pagkatapos na inumin ito ng isang tao at gumamit ng ilang masamang pamamaraan upang makagawa nito, maaari nga itong magamit bilang isang uri ng enerhiya ng yin, isang mahusay na karagdagan. Mapapabuti pa nito ang masasamang kasanayan. Ngunit ang kakanyahan nito ay dugo pa rin, kaya ang kakanyahan nito ay hindi maaaring kasing lakas ng kasalukuyang dagat ng dugo. Alam mo, masyadong malakas ang kakayahan nitong Blood Sea, nakakakain ito ng hindi mabilang na tao. Makakatulong ito sa kanila na mapabuti ang kanilang antas ng paglilinang at kahit na direktang baguhin ang kanilang mga katawan. Hayaan silang ganap na asimilasyon ng dagat ng dugo, ganap na kontrolado ng dagat ng dugo, ganap na ibinibigay ng dagat ng dugo, at kahit na kumpletuhin ang muling pagkabuhay ng bagong buhay. Sa makatuwid, sa huling pagsusuri, mayroong isang malaking mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dagat ng dugo at dugo. Ang alamat ay mayroon tayong isang ninuno na siyang ninuno na walang kamatayang dugo at isa sa pinakamatandang ninuno ng demonyo sa angkan ng demonyo, nabubuhay ito sa dugo. Hanggat may dugo, ang ninunong ito ay mabubuhay magpakailanman. Siyempre, ang dugong ito ay tumutukoy sa dugong walang may-ari, ibig sabihin, dugo na wala sa katawan ng tao. Ito ay maaaring isang patak ng dugo na tumutulo sa kung saan, o maging ang dugo na umaagos pagkatapos masugatan ang isang tao, hanggat hindi ito kabilang sa dugo sa isang buhay na tao, kung gayon maaari itong umiral dito. May nagsasabi na ito ay isang dugong demonyo. Dahil ang parehong ay totoo para sa dugo demonyo, maaari silang magparasitize sa dugo ng sinumang hindi Panginoon, ngunit magkapareho lamang sila sa ilang aspeto. Sa harap ng tunay na paghahambing, ang demonyong dugo ay apo lamang ng ninuno na ito para sa nakakaalam kung gaano karaming henerasyon, may malaking pagkakaiba sa antas ng dalawa. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang dragon at isang ninuno dragon. Ang ilang mga bagay ay maaaring mukhang magkapareho sa kalikasan, ngunit sa katotohanan ang agwat ay isa sa langit at isa sa lupa. Tumahimik ka. Malamig na pinandilatan ni Lu Tianyao ang isa sa kanyang mga nasasakupan, bilang isang miyembro ng isang tanyag na tindahan, dapat ay mayroon kang isang tiyak na init sa iyong puso tungkol sa kung ano ang maaari at hindi mo maaaring sabihin. Bilang isang miyembro ng puwersa, ito ang huling bagay na padalos-dalos na pag-usapan ang mga tao sa itaas. Alam mong mali ka, pakiusap sa kapitan na parusahan ka. Although we are all our own people here, the rules are the rules. I don't want to see another time, otherwise, kahit ilang dekada mo na akong sinundan, hinding-hindi mo ako masisisi sa pagtalikod ko sa iba, tumingin sa kanya si Lu Tianyao, sabi ni Leng Qing. Nang marinig ito, mabilis na ibinaba ng subordinate ang kanyang ulo. Bagamat sila ni Lu Tianyao ay may superior-subordinate na relasyon, silang dalawa ay napakabuting magkaibigan sa pribado, hindi man sila magkapatid, pero mas magaling sila kaysa magkapatid. Sa paglipas ng mga taon, si Lu Tianyao ay hindi kailanman namula sa kanyang sarili, ngunit ngayon. Si Lu Tian ay umiling-iling na pula ang kanyang mukha, at sa harap ng napakaraming tao. Alam niya na hindi sinasadyang nasabi niya ang isang bagay na hindi niya dapat sinabi sa
Isang sandali ng pag-usisa, kung ang isang tao ay nagulat nito sa isang mas mataas, hindi mahalaga kung ang kanyang sariling buhay ay mailigtas, kahit si Lu Tianyao, ang kanyang nakatataas, ay hindi maiiwasang mamatay, ay duwit at parurusahan. Ito ay hindi isang pagmamalabos sa lahat, dahil mayroong pagbabawal sa mga baryong ito sa mahabang panahon, kahit ano tungkol sa mga nakatataas, kahit na ito ay haka-haka, kahit na ito ay sabi-sabi, ay hindi dapat ilabas at pag-usapan sa iba. Oo, mabilis na usapan lang. Matapos siyang sumulyap ay nakita niyang maganda ang ugali nito. Kilalang-kilala rin ni Lu Tianyao ang kanyang kapatid kaya hindi na ito nagtagal pa. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa dagat ng dugo, nakita ang dalawang itim na figure na umaatake pa rin sa isa't isa, sa totoo lang, sa puso niya, iniisip din niya ang alamat noon. Iyon ang ninuno ng dugo. Well, although totoo naman na bawal ang topic na ito, pero kung iisipin mo sa puso mo, okay lang palagi. Isa lang ang Han Sanchen dito, so assuming one of them is him, tapos kung sino yung isa, parang ang legendary ancestor lang. Ngunit ang problema ay hindi madaling magpakita ang ninuno, wala kaming narinig na anumang balita tungkol sa kanya sa dagat ng dugo sa loob ng napakaraming taon, kaya ang lahat ay palaging itinuturing ito bilang isang alamat. Bakit biglang sumulpot ang kanyang matanda? Pwede bang? Oops, bigla siyang natigilan. Kung totoo ang alamat, kung talagang umiiral ang ninuno, ano ang ibig sabihin ng hitsura ng ninuno sa panahong ito? Nangangahulugan ito na ang dagat ng dugo ay lubhang mapanganib na kahit ang ninuno ay kailangang magpakita ng personal. At kung iisipin mo ito sa isang mas malalim na antas, kung ang dagat ng dugo ay napakapanganib, kung gayon ang mga tungkulin ng mga taong ito ay dapat na nasa isang estado ng pagkabigo. Sa madaling salita, kahit na nalutas ang krisis, maaari silang maparusahan ng husto dahil sa hindi pagprotekta sa pool ng dugo. Siyempre, ito ay hindi lamang ang kaso para sa mga taong ito, ngunit ang buong sikat na tindahan ay maaaring maging ganito. Sa pag-iisip nito, umiling si Lu Tian at halatang gulat na gulat, dali-dali niyang sinunggaban ang kanyang kapatid at kampan, at saglit na nabigla. Bilang isang kapatid, hindi talaga siya dapat magsalita ng walang kaparerikan, ngunit ang kuryosidad niya at ang kanyang malaking bibig ang biglang lumabas sa kanyang mga mata ng isang nakakatakot na katotohanan. Anong problema, Kapitan? Nagulat din ang nasasakupan. Hindi niya alam kung bakit biglang naging marahas ang kanyang kapitan. Naisip mo na ba na ang isa sa mga tao sa dagat ng dugo ay maaaring tunay na ninuno? Ikaw, di ba hiniling mo sa akin na wag akong pag-usapan? Medyo natarante rin ang nasasakupan. Ngayon lang, mahigpit na sinabihan siya na huwag pag-usapan ang mga bagay na wala sa kanilang level. Bakit? Sa sumunod na segundo, nagkusa ang kanyang kapitan na makipag-chat sa kanya tungkol sa aspetong ito. Nagpapatupad ka ba ng mga batas sa pangingisda? Gayunpaman, siya at ang kapitan ay may damdamin lamang, hindi puot, kaya hindi ito gagawin ng kapitan sa kanyang sarili. That was normal times. Ngayon, kung may emergency, ibang usapan. Tumanggaw naman ang nasasakupan at agad na naging seryoso. Pagkatapos ng lahat, maraming bagay ang magiging ganap na naiiba sa isang emergency. It's very possible, matagal na rin simula nung bumaba si Han Sanchen, kaya kahit ang mga guardian monsters sa Blood Sea ay hindi pa rin nakakalaban ngayon. Oo, magkikita kayo pagkapasok, pagkatapos ng mahabang panahon, isa lang ang posibleng kahihinatnan, ibig sabihin, si Han Sanchen ang napatay ng halimaw, o si Han Sanchen ang pumatay sa halimaw. Walang paraan na makapagpumilit siya. Hanggang ngayon, sa makatuwid, maaari lamang itong maging ibang bagay. Ang Han Sanchen ay walang ibang mga kaaway, at ang dagat ng dugo ay maaari lamang sa kanya. Ngunit ano ang maaaring nasa dagat ng dugo? Walang iba maliban sa mga halimaw na nagpoprotekta dito. Maliban kung, iyon ay, ang tinatawag na maalamat na ninuno. Oh my God, nanlaki ang mata ni Lu Tianyao. Ang hula niya ay kinumpirma ng kaibigang pinagkakatiwalaan niya, kaya natural na mas kumbinsido siya sa kanyang hula. Siyempre, pagkatapos ay konekta ang lahat kasama ang hindi pangkaraniwang pagbagsak ng dagat ng dugo, ang matinis na pag-ungol ng multo, at ang mga epekto ng pagsabog ngayon, ang ilang katotohanan ay tila lalabas sa isang iglap. May darating. Pagkautos ay agad namang nagsitayuan ang mga nasa likod niya. Bagamat hindi sila nakilahok sa talakayan,
maririnig nila ang usapan ng dalawang tao. Siyempre, naunawaan nila ang mga pusta na kasangkot at paano sila maglakas loob na ipagpaliban ito kahit kaunti. Pumunta ka, ipagbigay alam ka agad sa commander at iulat sa kanya ang aming nakita at ang mga resulta ng aming mga hula. Inirerekomende namin na iulat ito kaagad sa may-ari ng nayon. Oo, bilisan mo, may emergency. Nagmamadaling nagtakbuhan sa likod ang mga nasasakupan, mayroon silang mga espesyal na kasangkapan upang makipag-usap sa labas ng pintuan sa ilalim ng lupa, ngunit palagi silang nakaimbak sa likuran ng hukbo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang gawaing pang-logistic. Muling tumingin sa labanan sa dagat ng dugo, hindi na talaga nakatiis si Lu Tianyao. Oh my God, kung talagang ang ninuno ang nagpakita ng personal, kung gayon, anong kakilakilabot na nangyari sa dagat ng dugong ito? Sa labas ng pinto sa ilalim ng lupa, mabilis na natanggap ng commander ang impormasyon sa loob. Noong una siyang dumating sa haka-haka na ito, halatang gulat na gulat siya. Pagkatapos, mabilis niyang napagtanto ang kaseryosohan ng bagay na iyon, halos hindi siya nang ahas na mag-antala, matapos ipadala ang kanyang mga may kakayahang subordinate upang bantayan ang pintuan sa ilalim ng lupa, dali-dali siyang pumunta sa may-ari ng nayon. Alam na alam niya na hinding-hindi siya mangangahas na ipagpaliban ang ganoong kalaking usapin kahit kalahating segundo. Alam na alam niya na kung hindi maayos na haharapin ang usaping ito, malamang na maghahatid ito ng kapahamakan sa kanilang sikat na tindahan. Nang dumating ang commander sa silid ng may-ari ng nayon at iulat ang impormasyon tungkol sa dagat ng dugo sa may-ari ng nayon, talagang nabigla ang may-ari ng nayon matapos itong marinig, hinampas niya ang mesa at tumayo. Kung ikukumpara noon, ang may-ari ng nayon ay isang tao pa rin na maayos ang kanyang emosyon, tapos ngayon, halos wala na siyang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Siyempre nakakatakot talaga ang nangyari sa nuno. Naghihinala ang mga tao sa ibaba na ito ay ang ninuno. Nag-aalalang tanong ng may-ari ng nayon. Master, kahit na ang posibilidad na ito ay hindi mukhang napakahusay, kung pag-isipan mo itong mabuti, ito ay lubos na posible. Bahagyang nag-alinlangan ang may-ari ng nayon, sa katunayan, hanggat maingat niyang pinagsama ang lahat ng mga kadahilanan at higit na nag-isip tungkol dito, maaari niyang kumpirmahin na ang kanyang mga nasasakupan ay hindi gumagawa ng mga random na hula. Ito ay tunay na posible. Guro, kailangan nating maghanap ng paraan upang makapasok sa dagat ng dugo upang tumulong, kung hindi, nag-aalala ako na kung ang ating ninuno ay makatagpo ng anumang panganib, kung gayon, ang daan-daang libong magkakapatid sa mga sikat na tindahan ay maaaring mapahamak, ang pinakamalupit na parusa, nagmamadaling sabi ng commander. Ngunit, paano ka tutulong sa dagat ng dugo? May mga paghihigpit sa dagat ng dugo, sino mang pumasok sa Blood Sea ay haharangan ng mga halimaw na binago ng kapangyarihan ng Blood Sea. Ito ay totoo para sa mga tagalabas kapag sila ay pumasok, at ito ay totoo rin para sa kanilang mga tao kapag sila ay pumasok. Ito ay dahil ang masamang puwersa mismo ay napakasama at masama, sa makatuwid, sa ilalim ng gayong mga pangyayari, natural na walang tinatawag na pagkakaiba sa pagitan ng kaibigan at kalaban. Ang pangalawa at pinakamahalagang dahilan ay isang uri ng pamamahala ng sariling mga tao. Kahit gaano kahusay ang team, may mga betrayers, sa madaling salita, alam ng samahan nila sa simula pa lang na hindi sila matuwid, kaya may mga taong gustong umalis sa kanila. Ano ang pinakamagandang paraan para makalayo sa kanila? Ito ay dapat na isang dagat ng dugo. Ang dugo sa dagat ng dugo ay kailangan para hindi mamatay ang mga nademonyo ng dagat ng dugo. Sa makatuwid, ito ay malinaw na kung ang isang tao ay nais na magdepekto, dapat silang mag-alis ng ilang dugo sa dagat ng dugo. Kung mayroong gayong paghihigpit sa dagat ng dugo, maaari nitong pigilan ang mga taong ito mula sa pagtalikod. Ito ay orihinal na isang perpektong mekanismo na nagpapahintulot sa kanila na pamahalaan ang koponan ng epektibo nang hindi gumagastos ng masyadong maraming pera. Ngunit sinong mag-aakala na sa sandaling ito, ang mga bagay na ito ay magiging isang uri ng mga tanikala para sa kanila, ngayon gusto nilang magpadala ng mga tao upang tumulong, ngunit talagang hindi sila makakatulong sa ilang sandali, kaya, sa kasong ito, ilan sa 10, ang 000 katao ay maaaring mabuhay ay isang malaking tandang pananong. Kung 10,000 tao ang bumaba, ang dagat ng dugo ay automatikong bubuo ng 10,000 halimaw. Bukod pa rito,
Nangangailangan pa rin ng ilang oras ng paghihintay upang maibigay ang sagot sa tandang pananong na ito. Dahil, kailangan mong maghintay hanggang ang mga taong ito ay makitungo sa kani-kanilang mga halimaw. Sa makatuwid, kung mula sa pananaw ng kahusayan ng suporta o ang intensity ng suporta, ang huling epekto at kahalagahan ng suporta ay naging napakaliit. Master, bakit ayaw mo makinig sa akin? Sabihin mo sa akin. Iminungkahi ng aking mga nasasakupan na pakilyusan natin ang mga piling tao ng Wen Yuan. Ang mga tao sa Wen Yuan ay lahat ay lubos na nilinang, pagkatapos makapasok sa dagat ng dugo, mas mataas ang antas ng panalo nila laban sa mga halimaw na iyon, at pagkatapos nilang mabuhay, dahil sa kanilang sariling lakas ay medyo malakas din, kaya ang huling suporta sa ninuno ay magiging mas epektibo. Natapos ng commander ang kanyang mga salita at nagpatuloy sa pagdaragdag, gayunpaman, ito ay maaaring ganap na gumuho ng depensa sa bukid ng Trigo. Hindi nagsalita ang may-ari ng nayon, maingat din niyang tinitimbang ang mga pagkalugi at natamo, syempre, isinasaalang-alang din niya kung ang pamamaraang ito ay magagawa. Panginoon, hindi kami maaaring mag-alinlangan, kung ang mga ninuno ay nangangailangan ng suporta at ang aming suporta ay wala sa lugar, kung gayon ang Han San Chen ay hindi kakailanganin upang harapin kami, ang mga nakatataas ay direktang haharap sa amin. Kahit makuha natin ang Han San Chen, at the expense of our ancestors, I don't think it is any credit, you see. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!